Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating virtual na video ngayon. Ako nga pala si Teachie, in short for Teacher Chi, ang inyong magiging virtual na guro para sa araw na ito. Ang tatalakayin natin ay ang matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, halina't ating simulan ang ating talakayan. Ang matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo ay karaniwang ginagamit ng mga makata sa paghabi o pagkatahan ng kanilang mga akda. Ito ay may salita o grupo ng mga salitang may malalim at hindi tiyak na kahulugan. Matatalinhagang ekspresyon. Ito ay mga ekspresyong may malalim na kahulugan at naglalarawan ng makasagisan. Sinasalamin nito ang kagandahan at pagkamakalikhain ng mga Pilipino sa paggamit ng sariling wika sa pamamaraang pasulat o pasalita. Halimbawa, papamilansikin ang kalis ng poot, ibig sabihin maghiganti. Mabangong insenso ang isinuog, ibig sabihin binibigyang papuri. Tayutay. Ito ay salita o pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadyang nagpapahayag na gumamit ng talinhaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang saloobing ipinapahayag. Ang unang uri ng tayutay ay ang pagtutulad. Pinakamadaling uri ito dahil kagyat na nakikilala sa mga salita o palilalang ginagamit tulad ng parang, wangis, animoy, gaya ng, tila, mistula at iba pa. Ito ay paghahambing ng dalawang magkaiba o di magkauring bagay, tao, kaisipan, pangyayari at iba pa. Halimbawa, ang kanyang mga mata ay parang mga bituin sa gabi. Pangalawa ay ang pagwawangis. Ito ay katulad ng pagtutulad maliban sa hindi ito gumagamit ng mga salitang katulad ng, parang, kawangis ng, anino, kagaya ng at iba pa. Halimbawa, siya ay anghel sa bago niyang pamilya. Ang ikatlong uri ng tayutay ay ang pagsasatao o personification. Isang talinhaga kung saan ikinakabit ang katangian, galaw o kilos ng tao sa isang bagay, halaman o elemento. Ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong ng pandiwa. Halimbawa, niyakap ako ng malamig na hangin. Ngayon ay dumako naman tayo sa simbolo. Ang simbolo ay ang nagpapasagisag sa isang ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na natatanging kahulugan. Kadalasang ginagamit ito sa mga tula upang hindi literal na paraan ang maipapabatid ng hangarin. Ang intensyon ng manunulat ay dapat malapit o makuha ng mambabasa ang tunay na ideya ng tula. Ilan sa mga halimbawa ng simbolo ay ang pusang itim. Ito ay sumisimbolo sa kamatayan, kadiliman, kamalasan at kasamaan. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang puso, sumisimbolo ng pag-ibig. Ang pangatlong halimbawa naman ay ang kalapate, na kung saan sumisimbolo ito ng kapayapaan at kaginhawaan. At ang huling halimbawa naman ng simbolo ay ang korona. Ito ay sumisimbolo ng kapangyarihan. Ang matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo ay hindi lamang sa pagsulat ginagamit. Maaari din itong iugnay sa pagsulat ng isang monologo na lalong magpapalutang sa kagandahan at kaangkupan sa sulatin. At dyan lamang nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa matatalinhagang ekspresyon, tayutay at simbolo. Naway marami kayong natutuhan. Maraming salamat sa panonood.
Muli, maraming salamat at naway maisapuso nyo lahat ng ating naging aralin sa araw na ito. Ako nga pala ulit ang inyong virtual teacher na si Teachie, short for Teacher Chi. Maraming salamat sa panonood. Paalam mga bata!